would speak to me. It makes me rejoice. He still speaks. Yes, oh God. I know His voice. Tayong lahat tayo yumuko. Ama, kaya kami narito dahil nangusap ka. Nangusap ka sa aming puso. Pinalala mo na ito ay kalooban mo na kami ay pumarito sa bahay-sambahan. Marahil maraming pagod, may mga kabigatang malalaki, marahil merong mga kapatid na merong matinding nararamdaman sa kanilang pangangatawan. Ngunit nangusap ka at kami sumunod sa iyong tinig. At sabi ng iyong salita, Panginoon, my sheep hear my voice. Ikaw ang aming pastor, kami mga tupa mo. Kaya kapag ikaw ay nangusap, wala kaming magawa kundi ang sumunod. Oh God, alam namin na makabubuti ang sumunod sa iyong tinig, sa iyong salita. Panginoon, dalangin ko, Ama, na gawin mong malinaw na malinaw ang tinig mo ngayon at kami na parito sa bahay dalanginan. Kami na ilagay mo sa lugar kung saan maaari kang makapangusap ng husto. Hayaan mong maging malinaw ang iyong kalooban sa bawat isa na naririto, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral na maririnig nila ngayong gabi. Iligtas mo kami sa anumang pagdududa, iligtas mo kami sa anumang, Lord, pagkagapos, anumang, Lord, pagkatakot sa mga bundok na aming hinaharap sa buhay, Lord. Hayaan mong makita namin kung sino kami sa iyong salita. Hayaan mong makita namin ang aming posisyon sa iyong, Lord, ekonomiya. At hayaan mong kami magbangon na ayon sa iyong pangako at angkinin namin, Lord, na kung ano ang, Lord, binayaran mo para sa amin at dapat namin ini-enjoy bilang mga anak mo sa gabing ito. Salamat po. Punuin mo ng iyong mga anghel ang dakong ito. Puspusin mo ang bawat isa. Lord, tulungan mo ang iyong lingkod na may pangusap ng buong tapang ang iyong salita ngayong gabi. At alam ko po kapag ito'y nangyari, na walang makatatayo, Panginoon, sa harapan namin anumang bagay nalalang ng kaaway. Wala kahit kamatayan sa aming harapan na hindi maaring makatindig, O God. Wala kahit cancer, O God. Hindi nito kayang tumayo sa harapan ng isang mananampalataya. Hindi kahit gano'ng kalaking pagsubok, Lord. Tulungan mo kami na makita ang katotohanan yan para sa iyong kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia. And we'll read Mark chapter 11, simula sa verse 12 hanggang 24. Amen. Habang hinahanap nyo, napakainam na makasama kayo ngayong gabi sa ating prayer meeting. Hindi kayo nagkamali sa pagpapasya na maparito ngayong gabi. Sabi sa verse 12, and on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Verse 13, and seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Verse 15. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying unto them,
is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it a den of thieves. Verse 18. And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. Verse 19. And when even was come, he went out of the city, and in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Verse 21. And Peter calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. Verse 22, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and you shall have them. Amen. Gusto kong kumuha ng isang maliit na subject sa verse 23. Sabi, that whosoever shall say unto this mountain, gusto kong pamagatan ang mensaheng ito ng speak to your mountains. Speak to your mountains. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari na tayong magsipo. Praise the Lord. Minsan ay nabanggit ko na ang bundok na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito ay literal na bundok. Ngunit alam natin na ang natural always types the spiritual. So naniniwala ko na literally pwede tayong magpalipat ng bundok katulad ng sinasabi ng ating Panginoon dito, at ito ay maaari nating ipasugba o itapon sa dagat. Ngunit ang bundok spiritually ay kumakatawan din sa mga suliranin na hinaharap natin sa buhay natin. Ito'y kumakatawan din sa mga hamon ng buhay. Ito'y kumakatawan sa mga kahirapan, sa struggles, sa mga takot natin sa buhay na humahadlang sa atin para marating natin yung gustong paratnan sa atin ng Diyos. Isang posisyon sa kanyang katawan marahil na alam nating para sa atin pero hindi natin maabot-abot dahil merong mga bundok na nakaharang sa daan. At kailangan nating malampasan ng bundok. Amen? Kung hindi nyo kayang akyatin ng bundok, maaari kayong mangusap sa bundok para yung bundok ay mawala sa pwesto niya nang sa ganun ay makadaan kayo sa kinaroroonan niya dati at marating nyo kung ano yung dapat nyong marating. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pwede tayong mangusap sa ating mga bundok. Gusto kong tingnan natin ang background para ma-appreciate natin ng gusto ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talatang ito. Alalahanin nyo na sa yugtong ito ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nakapasok na sa Jerusalem at kung titignan nyo ang mga naunang talata, na siya ay winelcome na sa Jerusalem ng mga tao at sila ay, naalala nyo, sumalubong sa kanya ng may mga palaspas at ang kanilang mga damit ay kanilang nilapag sa daanan para daanan ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nakasakay sa isang colt. Amen. Ang mga tao ay nag-recognize na sa kanya bilang hari ng Jerusalem, bilang hari ng Israel, bilang anak ni David, although it was not a perfect revelation on their part, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, oo, siya ay anak ni David, pero hindi pa nung panahong yun. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo nung panahong yun ay anak ng tao. Alright? You see, meron tatlong pangalan ng ating Panginoon bilang anak. Ano yung mga yun? If you remember, He is what? A son of man being the prophet. Alright? Na naipinangako na darating dito sa ibabaw ng lupa at magliligtas sa kanyang bayan sa kaligtasan, sa kasalanan, I should say. And then also, He was called the Son of God. And He's called the Son of David. Pero yun ay may kanya-kanyang dispensasyon. Alright? So yung mga Israelita nung panahong yun,
siya ay gusto nilang kilalanin bilang anak ni David dahil alam nila na anak ni David, meaning a king, ay siyang magliligtas sa kanila sa pagkakaalipin sa kapangyarihan ng mga Romano, sa pagkakaalipin ng mga Hintil. So they wanted him to be manifested as the King of David. Kaya ang welcome nila sa kanya ay, Amen, King of David, Hosanna to the King of David. Diba? Gusto nilang tapusin na ang pagkakaalipin nila sa kamay ng mga Romano. But he was the Son of Man then. At yun ang kanyang nire-reveal tungkol sa kanyang sarili. He was revealed as the Son of Man. Hindi niya kailanman sinabing he was the Son of God or he was the Son of David nung nandito siya. Pag tatanungin siya, ang sinasabi niya, the Son of Man, the Son of Man, the Son of Man. Because he was that during that time. It was the revealing of the Son of Man. Yung ministry niya ay revealing of the Son of Man. Remember, yung revealing na yun ay naipangakong maulit sa huling panahon. Saan? Kailan? Ngayon sa panahong ito. Kaya kung titignan natin ito, at titignan natin ang mga pangyayari ito, at titignan natin si Kristo, siya isang padron. Yung buhay niya, yung ministry niya ay padron ng kung ano ang mangyayari sa atin sa huling panahong ito. At tayo sa huling panahon ay pinangakuan ng paghahayag ng the Son of Man again. Alright? So gusto kong wag maging historical ang pagbasa natin sa Biblia. Yan ang problema sa maraming mga Kristiyano. They look at the Bible, they read the Bible, but it's something that is historical to them. Parang nangyari na yun. Ganito ang ginawa ni Jesus. Ganito ang nangyari sa kanya noong 2,000 years ago. But so what? Amen? But you see, this Bible is very relevant to us today. Ang Bibliang ito ay hindi lamang tala ng mga nakalipas na pangyayari. Yung mga pangyayaring yun ay binibigyan niya ng buhay sa ating panahon sa pamamagitan ng pagtupad ng mga hula tungkol sa atin sa panahong ito. Alright? Sana nadala ko kayo sa gusto kong sabihin sa gabing ito. So anong sinasabi ko? Kung titignan niyo yung background, this is exactly what is happening to us. This is exactly what is happening to every son of God. Remember, amen, kayo ay mga anak din ng Diyos. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay the Son of God. Alright? At kayo bilang bride, collectively, ay maghahayag sa Kanya bilang the Son of Man sa huling panahon. Maaring sabihin nyo, Brother Ray, hindi ba si Brother Branham yung nag-reveal nung the Son of Man being the prophet again in these last days? At sa Luke 17:30, pinangako, amen, as it was in the days of Lot, yun ay scripture patungkol sa atin. Alalahanin nyo, dapat ma-identify nyo, natupad yan sa ministry ni Brother Branham. Amen, the Son of Man will be revealed again, as it was in the days of Lot, as it was in the days of Noah. Amen, so shall it be when the Son of Man is revealed again. So, pwede nating sabihin, we can look back and say, 40 years ago, 50 years ago, ginawa ni Brother Branham, tinupad niya yung scripture na yun. At ang ating Panginoong Jesucristo ay na-reveal sa kanyang ministry, may alam natin na hindi si Brother Branham yung nakakakilala ng haka at isip ng mga tao. It was the Son of Man in Brother Branham. He was just revealing the Son of Man. Brother Branham was a Son of Man revealing the Son of Man. Pero gusto kong sabihin sa inyo, na ang sabi ng ating propetang yun, na yung sa kanya ay pasimula lamang ng pagtupad ng 1730. Yun ay pasimula lamang ng paghahayag ng the Son of Man. Sana nasusundan niyo ko. In other words, ang sinasabi niya, itutuloy natin yung revealing of the Son of Man. Na kung paanong si Kristo as the Son of Man ay na-reveal sa isang persona kay Brother Branham nung siya'y buhay, ay marireveal siya sa many-membered body, sa bride, sa mga believers ngayon na tumanggap at sumampalataya sa mensahe na iniwan ng propetang yun sa huling panahon. Ibig sabihin, huwag natin ilagay lahat ng kalwalatian doon sa panahon ng propeta. Amen, ang propeta, it's the other way around. Siya ay merong inaabangan. Siya ay merong inaasahan na mangyayari isang malulahating bagay. May pag-alis niya dito sa ibabaw ng lupa. He was still, wondering, still expecting it. Amen. Hanggang nung siya ay mamatay. He even said, I will ride this trail again. Amen. By the Spirit of God. Not knowing kung ano yung mangyayari. Pero alam niya na babalik yung manifestation na yun. Babalik yung kapangyarihan na minanifest niya as a person sa lupon ng mga mananampalataya. Amen. Bago dumating ang pag-agaw.
Now, ang sinasabi ko ngayon, Jesus was demonstrating to the disciples. Yung disciples sa yugtong ito, amen, ay mga tipo natin. Si Jesus, amen, ay nagbibigay ng ehemplo sa kanila at sinasabi, ganito ang mangyayari, ganitong klase ng kapangyarihan ang imamanifest ng mga anak na naampon. Because in this point of time, at this point of time sa kanyang ministry, if you remember, siya ay pumunta na doon sa Mount Transfiguration. Si Jesus ay hindi lang basta anak sa puntong ito, but he was an adopted son. Dahil doon sa Mount Transfiguration ay ginawa ni Lord yung seremonya, ginawa ng Ama yung seremonya para sa pag-adapt ng anak. If you remember, binihisan siya ng isang malalahating bihis, amen, nagliliwanag nung makita ni Peter, James, and John, at ang sabi ng ating propeta, that was Christ's adoption. At ang sabi ng tinig mula sa taas, amen, this is my beloved son, hear ye him. At ang sinasabi, ng ating mensahe na pinananiwalaan, pagka inadapt ang isang anak, ay inilalagay ng Ama ang full power and authority sa Kanya. So Jesus at this point in time ay may taglay na full authority as an adopted son. Amen? As a son of man revealed. Sana naintindihan niyo ako. Hallelujah. At ito ay dinemonstrate niya pagdating niya doon. Tingnan niyo yung pangyayari. Amen? Mamaya, ayoko unahan ng aking sarili. Napakaraming laman ng aking isip. Amen. Tulungan ako ng Panginoon na ito ay maihanay ko ng maayos para masundan niyo ako ng gusto. Amen. I'm sure merong hinanda ang Panginoon para sa ating ngayong gabi na kung ating masasapo. Kung masasapo natin, you'll never be the same again. I promise you, you'll never be the same again. At yun ang revelation, isang bagay, amen, na masasapo mo individually, personally, amen, na hindi na maaring alisin sa'yo ni naman. And that revelation will change you. Amen. Ang problema sa marami sa atin, ang nakukuha lang natin sa church ay information, head knowledge, association. That's all good. Amen. Kailangan natin lahat yan. Kailangan natin ng knowledge, kailangan natin information, kailangan natin may mga kasama sa pananampalataya, pero kailangan dumating ang ating karanasan sa kapahayagan. Dahil yun lang ang magbabago sa atin. Yun lang ang babago sa atin. Yun lang ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Yun lang ang magdadala sa atin sa lugar na gusto pagdalhan sa atin ng ating Panginoon. Hanggat di natin nasasapo yung kapahayagang yun para sa atin personally, magiging tulad lang tayo ng mga denominational Christians na meron lang mas higit na knowledge sa Scripture. Pero kapag nasapo natin ang kapahayagan, that's when we are born again. That's when we are set on a rock. That's when we become steadfast. That's when we become immovable or unmovable. Can you say amen? Yun na yung panahon na hindi ka na matitinag kahit anong mangyari. Yun na yung panahon na ang kapangyarihan ng Diyos ay mamamalas ng gusto sa iyong buhay. At doon ko gustong dalhin ang church na ito. That's my vision. Ayokong, amen, magparami lang tayo. Hindi yan ang ating vision. Ayokong magkaroon tayo ng magandang church lamang. That's not my vision. If the Lord will give it to us, amen, thank God for it. Pero ang pinakalayunin natin ay ang ating marating. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung ano yung pinakita ni Lord na maaari nating marating bilang mga anak ng Diyos. Alright, anong sinasabi ko? Tayo ay nais ng Diyos na ma-adopt. This is adoption time. Amen. And He is showing to us here kung ano ang maaring gawin ng isang adopted son. At ang sabi niya, malino na malino sa verse 23, verily I say to you that whosoever, alright, remember sa verse 22 ang sabi, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Sinong kausap? Mga disipulos. Okay? Ang kanyang pinatutungkulan ng kanyang sinasabi at this point ay mga mananampalataya, disipulos, mga anak niya. And he said, whosoever, na para bang kahit sino, alam natin na hindi lahat ay darating sa yugtong ito ng kapangyarihan. Pero he was speaking to the disciples. Okay, sana kayo ay matalas ngayon. At sinasabi ko, he was speaking in a prefigure to you. Because the disciples at this point, amen,
kumakatawan sa inyo ng mga believers, tagasunod ng mensahe, tagasunod ni Jesus, tagasunod ni Kristo ng salita na naihahayag. Nasusundan niyo ako? Alright. So sabi niya, He said unto them, hindi sa sanlibutan, hindi sa Pharisees at Sadducees, but to them that are following Him. Sabi niya, verily saying to you that whosoever among you, nasusundan niyo? Shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Alright? Ganon kakapangyarihan ang isang anak ng Diyos. He was demonstrating it na inadopt, inampon. Binigyan ng full authority. Pwede siyang mangusap sa kalikasan. Pwede siyang mangusap sa bundok. Kahit gano'ng kalaking bundok yan, yan ay makikilos dahil sinabi niya. Hindi dahil sa sinabi ng Diyos. Yung sabi, whosoever among you. Whosoever shall say. Not when God says, but if you say. Bakit? Kasi sa yugtong ito, si Jesus at ang Ama ay lubos na nagkaisa na sa kapangyarihan. Nasusundan nyo? Because He was given that full authority. Ano man ang sabihin niya ay parang Ama na ang nagsabi. Nasusundan nyo? Adopted Son. Hallelujah. Kaya ang sinasabi niya, pinapakita niya sa kanila, pag narating nyo na yung yugtong ito, sino man sa inyo na magsabi sa bundok. Bakit? Kasi ang sasabihin nyo ay parang ako na rin na nagsabi. Yun ang sinasabi niya. Because you will be so one with me. Anong sinasabi ko sa panahong ito ng huling panahon, end time? Amen. We can be so one with Christ through the message. And by the baptism of the Holy Spirit, that we become the very voice of God. Remember, sabi ng ating propeta, amen, you are the final voice to the final age. Dahil pansinin nyo, ang bundok ay makikinig sa tinig mo. Hallelujah. Why? Yung tinig mo ay tinig na ng Diyos because you'll be so one, you'll be so united with Christ that you become His voice. The bride becomes His voice, the final voice. And Satan has to recognize that voice. And every creature has to recognize that voice because it's God's voice to this age. If you speak to this mountain, hindi iba, ikaw, na lubos na sumuko sa mensahe. Ikaw na puspos ng Espiritu Santo. Ikaw na kaisa ng salita ng Diyos. Ikaw na lubos na nag-alay ng buhay mo sa ating Panginoon. Na ang mensahe nito naging buhay mo na. If you speak, ikaw na naglinya ng buhay mo ng lubusan sa mensaheng ito. Ikaw na nananampalataya sa nanatapos na nagawa ng ating Panginoon sa Kalbaryo, ay mananampalataya ng lubos sa Kanyang salita at hindi ka nagtitiwala sa sarili mong galing o anumang mabuti mong ginawa, kundi completely ang iyong pag-asa ay nakasalig sa salita ng Diyos. If you come to that point, amen, you become one with Him and your voice is as good as His voice. Kaya, if you say, sana nakikita niyo yung gusto ko sabihin, if you say. So sa buhay na ito, ibaling natin sa spiritual. Tingnan natin kung ano maaring maging tipo ng mga bundok. Kaya nang sabi ko sa inyo, ang bundok ay kumakatawan ng mga hamon sa buhay, mga pagsubok. Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming iba't ibang klase ng bundok. May bundok na kinakaharap tayo sa ating relasyon. Marahil, relasyong mag-asawa. May mga difficulty. Marahil na hinaharap ka ngayon at para bang hindi mo na kaya. Parang bibigay ka na. Yan ay isang bundok. Di ba marahil, merong ang mga mag-asawa ngayon na ngayon ay sira ang kanilang relasyon at sila ay nagkahiwalay. At marahil, gusto mo na ikaw at ang iyong asawa ay magkabalik, magkasundo, magkaayos. Pati ito'y mistulang isang bundok, parang
Parang imposible na sa dami ng pangyayari, sa dami ng nangyari. Parang imposible nang mangyari. Ito isang bundok. O kaya, ikaw at ang asawa mo ay magkasawa ngayon, pero you are facing difficulty. At ang tanong mo, kaya naming manatiling magkasama sa mga bagay na ito na aming dinadanas? That's a mountain also. Sa ating relasyon. Marahil, meron kayong anak na napapariwara ngayon. Amen. Lahat na ginawa nyo, panalangin, paglapit kay pastor, prayer request. Amen. Lahat na ng klase ng patong sa noo, iba't ibang anggulo ginawa nyo na pagtulog siya. At pinahiran nyo ng langis at lahat. Pero parang imbis na siya ay lumapit kay Lord, lalo siyang lumalayo para itong isang bundok na hindi nyo maakyat-akyat at malampasan. You see, ang bundok, hindi nagkataon, ito ay nagre-represent sa problema natin. Kasi bakit? Ang bundok ay malaki. Ang bundok ay tila baga permanente. Hindi mo kayang tanggalin sa lugar. Hindi ba? Nakita na ba kayo ng bundok na isang linggo lang na nakatayo? Amen? Namatay na si Adan at namatay na iba pang mga ninuno natin, mga bundok natin. Bundok pa rin. Permanent. Amen? At merong mga pagsubok tayo na para bang mga bundok na permanente na at binubulong ng kaaway sa atin. Diyan na yan, bundok na yan, hindi na yan matatanggal, permanente na yan. So ang bundok ay kumakatawan sa ganong klase ng mga issues sa ating buhay, mga problema, kabigatan. Amen, suliranin, marahil merong kang kahinaan na gustong-gusto mong malampasan, pero parang habang pinipilit mong akyatin, ay lalong tumataas. Umakyat ka, pero tumataas yung bundok. Isang bundok itong kainaang ito. Anong kailangan kong gawin? Nanalangin na ako, Brother Ray. Lahat na ng klase. Nag-ayuno pa ako, Brother Ray. Gusto ko sabihin sa inyo ngayon na hindi sapat ang panalangin, hindi sapat ang pag-aayuno, hindi sapat na ikaw ay sumasampalataya. Hindi sapat na hingi mo ng request sa pastor. Hindi sapat lahat yan ay okay, dapat mong gawin. Pero may oras para manalangin. May oras para mag-ayuno. May oras para humingi ng request. May oras para magsama-sama tayong manalangin. Pero may oras para magsalita sa bundok. Anong ibig kong sabihin? Hindi sapat na ikaw ay manalangin sa bundok. Hindi sapat na ipanalangin mo ito, pag-usapan mo, ipatutuo mo itong bundok na ito. Ipagsabi mo sa marami, ang sabi ng Biblia, ang susi ay ito, mangusap ka sa bundok mo. Amen? Kung iaayos mo ang iyong buhay, and you become that adopted son na gusto ni Lord na maging ikaw sa panahong ito, walang bundok na makatatayo sa iyong harapan. Dahil pwede kang magsalita. At ang pangako sa mga adopted children, amen, ay susundin kayo ng inyong mga bundok. May problema dito sa addiction. Marahil hindi addiction sa droga. Addiction sa internet. Addiction sa mga bagay. Alam nyo na mga bagay na yan ay kumukulong sa inyo. Alam nyo, somehow, amen, na wala kayo nakukuha ang pakinabang doon at hinahadlangan kayo noon para higit na maging spiritual. Pero hindi nyo makayanang makahulagpos sa bagay na yun. Yan ay isang bundok dahil yan ay humahadlang sa daan. Anong kailangan nyong gawin? Magsalita kayo sa inyong mga bundok. Magsalita kayo, amen, doon sa problema nyo sa relasyon nyong mag-asawa. Magsalita ka, amen, okay ang manalangin, pero binibigyan kita ng susi ngayong gabi. Amen, ang ating Panginoon na nagsabi, ang kailangan mong gawin ay magsalita ka sa bundok mo. Sabihin mo, amen, hallelujah, bundok, hindi ako, amen, nakikiusap sa'yo. Hindi ako nagmamakaawa sa iyo, inuutusan kita. Amen, marahil ang bundok mo ay isang karamdaman. Ang sabi ng doktor, wala nang lunas. Ginawa na namin lahat ng magagawa namin, pero may taning ng buhay mo. Amen? Kung makukuha mong revelation na aking nais na ipaabot sa inyo, amen, ay magtitindig ka bilang anak ng Diyos. At sasabihin mo doon sa cancer o anumang karamdaman yan na wala ng lunas. Amen? Cancer. Wala kang karapatan
para manatili sa aking katawan. Ako ngayon bilang anak ng Diyos, by the authority of God, is speaking to you now. Nanalangin na ang church. Nanalangin na ako. Hallelujah. Marahil nag-ayuno na ako, humaring sabihin nyo. Pero ngayon, oras na para magsalita ako sa iyo. Inuutusan kita sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus na ikaw ay makilos sa aking buhay at masugba sa dagat at huwag nang bumalik pa kailanman sa aking buhay. If you believe in your heart and you don't doubt, yun ay mangyayari. That's the Word of God. Amen. Bundok ng kagipitan. Amen. Marahil meron sa inyo, lubok na sa utang. At lahat na ng panalangin ginawa nyo. Bakit hindi nyo gamitin ang salita ng Diyos ngayon? Speak to that mountain. Sabihin mo, hindi na magtatagal itong bundok na ito. Bundok ng kagipitan, nangungusap ako sa iyo. Ikaw ay maglalaho at ang Diyos, amen, ay magbubuhos ng pagpapala sa akin. Amen, nagagawa ng bundok ng pagpapala. Parang in New Jerusalem, ang sabi ni Brother Branham, amen, ano mangyayari? Ito iusli mula sa isang malaking bundok. Amen, mahahapak yung bundok na yon. Magigiba, mawawasak yung bundok na yon. Amen, mahati sa kita para lumabas ang New Jerusalem. Hallelujah. Because sa isang positive note, amen, ang bundok ay bundok din ng tagumpay. Ang bundok ay bundok din ng pagpapala. Ang bundok ay bundok din ng taas ng relasyon sa Diyos. Kaya ang kailangan mangyari ay mapalitan ng mga bundok, amen, na negatibo, mga bundok ng pagsubok, bundok ng kahirapan, bundok ng, amen, ng pagkagapos, bundok ng karamdaman, amen, ng mga bundok ng Diyos. Are you following me? Amen. But you need to speak to your mountain. Maraming beses, sige ang panalangin natin tungkol sa mga bundok natin ito, imbis na mangusap tayo sa mga bundok na ito. Intindihan nyo? Hallelujah. Huwag lang kayong makiusap sa Diyos. Listen to me very carefully now. Huwag lang kayong magmakaawas sa Diyos na alisin ang bundok. That's good. That has a place. Pero gusto ni Lord, tumayo ka at mangusap ka sa bundok. Hindi sapat na tumawag ka kay Lord at tilingin mo sa niya, alisin mo itong bundok na ito, Lord. Gusto ni Lord, bilang anak ng Diyos, magtindig ka, kilalanin mo ang sarili mo, ang posisyon mo, at harapin mo ang iyong bundok. Sabihin mo, bundok, inuutusan kita ngayon. Habang pinag-uusapan ninyo ang inyong mga bundok, lalong lumalaki ang bundok. Naisip nyo ba yun? Habang palagi niyong sinasabi, naku, gipit na kami, lubog na kami sa utang, lalo kayong nalulubog sa utang. Even sa scientific world, ang sabi nila, sabi ng mga doktor sa pag-aaral nila, habang sinasabi mo yung mga kirot na nararamdaman mo, lalo yung tumitindi yung kirot. Amen? Amen. Makita niyo yan. Search niyo yan sa internet. Amen. Minsan sinabi ko yan. Pag sabi ka na sabi, ang sakit ng aking tagiliran, ang sakit ng aking lapay, ang sakit ng aking puso, ang sakit ng aking baga. Habang inuulit-ulit niyan, lalong tumitindi ang sakit. Why? Because you are talking about your mountain instead of talking to your mountain. Naintindihan niyo? Diba? Yung anak ko parang wala ng pag-asa, palala ng palala. Palala nga ng palala kasi paulit-ulit ka. Gustong-gusto ng mga bundok na pinag-uusapan sila. Ang kinatatakutan nila ay ang kausapin sila. Naintindihan niyo ang kaibahan? Habang sinasabi mo, wala na yata pag-asa itong relasyon namin. Baka hindi na kami magtagal, baka magkahiwalay na kami. Amen. Now, I'm not saying na hindi kayo dapat kumonsulta, hindi kayo dapat magsabi sa Panginoon, manalangin. What I'm saying is, huwag niyo sasabihin sa lahat ng tao. Huwag yung palagi na lang sa tuwing may usapan, inyong ilalabas yung mga kabigatan ng buhay niyo. Bakit? Kasi you're talking about your mountains. At habang pinag-uusapan yung mga bundok niyo, tumataas. Lumalaki. Praise the Lord. You see? It's either
tanggapin nyo yung sinasabi. Kasi ganito, pag hindi kayo nangusap sa inyong bundok, ang bundok nyo ang mangungusap sa inyo. Naisip nyo ba yun? Naisip nyo ba yun? Amen? Pag hindi kayo nangusap sa inyong bundok, yung bundok nyo ang mangungusap sa inyo. Diba? Pag ang ginagawa nyo lang ay puro na lang pagkukwento tungkol sa mga pagsubok ng buhay nyo, na mangyayari yung bundok, amen, ay nagkakaroon ng tapang. At binubulungan ka, oo nga, tama yan. May tama ka riyan. Hindi ka na nga makakaahon. Nako, maghihiwalay na nga kayo. Nako, wala ka ng pag-asa. Yung sabi ng doktor na 1 buwan, 1 linggo lang yan. Bakit? Dahil sa hindi mo siya kinakausap, hindi mo ginagawa kung anong dapat mong gawin sa kanya. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, siya na ang nangungusap sa iyo. At ang nangyayari, habang nangungusap ka tungkol sa kanya, amen, siya ay palaki ng palaki, ikaw, pahina ng pahina, ng pahina, ng pahina. Nalala niyo yung vision ng ating propeta? Sabi, ang kaaway ay isa ng bluffer. Pag siya nagpakita sa iyo, ibubukan niya, gugulatin ka niya. Boo! Nalala niyo yung pangitayan niya? At doon sa pangitayan niya, nakita niya na yung diablo ay binu siya. Boo! Boo! Habang nagbubu yung diablo, amen, palaki ng palaki yung diablo, at paliit siya ng paliit. Sa madaling sabi, sa dulo ng kwento, natutunan niya, na-realize niya, na kailangan niyang magbubak. Problema natin, ang diablo, ang mga sirkumstansya, ang mga bundok natin, hayaan natin, amen, mangusap sa atin. Ang diablo ay nangungusap sa pamamagitan ng mga bundok na yan. Amen, at sa pamamagitan ng mga malalakas na tinig ng bundok na yan na parang hindi natin kayang akyatin, amen, ay paliit tayo ng paliit, hanggang sa pakiramdam natin, pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Anong kailangan nyo gawin? Bubak! Ngayon, alam nyo, nagkaroon kayo ng revelation. Hindi siya ang dapat magsalita sa akin. Ako ang magsasalita sa kanya. Boo! Amen! At habang nilalakasan ng diablo yung kanyang pagbu, mas nilalakasan ni Brother Branham yung kanyang pagbu. At nung siya magbubak at nilakasan niya ang kanyang pagbu, yung diablo ay lumiit ng lumit, habang si Brother Branham ay lumaki ng lumaki. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ko na talaga matatakasan itong temper kong ito. Paliit ka ng paliit. At yung temper mo ay palaki. Anong dapat mong gawin? Amen? Pagpag mo na yung damit mo, tumayo ka. Baon mo yung takong mo ng malalim sa lupa at sabihin mo, wala nang alisan to. Temper, I command you to depart from me. From now on, hindi na kita hayaang magsalita. Gusto kong sabihin sa iyo, ako ang may control sa sitwasyon. Ako ang anak ng Diyos na binigyan niya ng authority to control everything. Papakita ko sa inyo, para makita niyo ang inyong lugar sa ekonomiya ni Lord. It's a fundamental foundation for faith. Sabi niyo dito, man was made as a secondary God. Man was made as a secondary God. On earth, he was given the power to control what? All things. Things should not control you. You should control things. Naintindihan nyo? Yun ang original na position nyo. Yun ang pagkakalika ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. At sabi niyo ito, he was given the power to control all things, all elements of the earth. That was Adam. Adam was given these great powers. Are you listening to me? Amen. But then the power that he was given to make himself is where he fell. Doon daw siya nahulog, doon sa kapangyarihan yun. At ang sabi sa susunod na paragraph, and Adam could speak to the winds. Kita niyo, scriptural. Ang ating Panginoong Kristo, hindi siya nagbibiro nung sabihin niya mangusap kayo sa bundok. Totoo yun. Amen. Nawala lang sa hinagap natin yun. Pero dati, dapat magiging normal lang yun sa atin. Mangusap sa bundok, mangusap sa hangin, mangusap sa lahat ng creatures. Hindi ba sabi ng Panginoon sa kanila, kay Adan sa kay Eva, bibigyan ko kayo ng pamamahala. Supilin nyo lahat ng mga hayop, lahat ng ganid sa lupa.
Remember that? At ito yung sinasabi ng ating propeta. Ang sabi niya, and Adam could speak to the winds and it would stop. He could speak to the trees and they would obey him. He could speak to the wildlife. It would obey him. He could speak to the waters. Ever what it was, everything obeyed Adam. And Adam was a representative of every one of us. Yun ang gusto ni Lord na maging tayo. Yung kalagayan yun ang gusto niyang taglayin natin bilang Diyos sa ibabaw ng lupa. Tuloy natin pagbasa. Yun ang inyong mararating sa inyong adoption spiritually. Sana naintindihan niyo kung anong gusto ko sabihin simula pa kanina. At ang sabi niyo na, now, that is the beginning of man. That's what God gave him power over. Everything on the earth. Now, through the fall, he lost that power. Sa pagkahulog niya sa kasalanan, nawala niya raw yung kapangyarihang yun. Alright? Then he becomes unconscious of the fact. After losing his relationship and friendship, amen, fellowship with the Father, then he lost that. And all of his great channels become clogged up and he couldn't get through. You see? Nung mahulog siya sa kasalanan, he becomes unconscious of the fact. Naintindihan nyo? Ibig sabihin yun, pag sinabi mong fact, yun ay katotohanan. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon siya ng amnesia na siya ay anak ng Diyos at Diyos sa ibabaw ng lupa. Nasira ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Pero ang sabi dito sa susunod na paragraph, now what Adam was in God, Christ has redeemed us back to that. Okay, sabihin natin nahulog na sa kasalanan, nawala ni Adam yung kapangyarihan. He became unconscious of the fact. Pero ang sabi, si Kristo ay dumating para ibalik si Adan sa original na kondisyon niya. At yung Adan na yun ngayon ay kayo. Kayo ang tinutukoy. Ang tao gusto ng Diyos ay ibalik sa original position niya. Na taglay ang kapangyarihan. Gusto niyang maging conscious kayo. And I'm saying tonight, amen, marami sa inyo unconscious lang. Pero the fact is, you are a son of God. You are a daughter of God. At ang kapangyarihan ng Diyos, amen, ay nananahan sa iyo, but you have become unconscious of the fact. Kala natin kung sino lang tayong taga-Matansa, taga-Pinagbuhatan, taga-Taguig, taga-Marikina, amen, Pilipino. Diba, may ganyang kanta. But you know what? This message, amen, hallelujah, it's bringing you back to consciousness of who you really are. Ginigising, amen, ang inyong mga natutulog na kaluluwa. Amen, para maalala nyo kung sino kayo. At yun ang tinuturo ni Kristo sa atin. Sino man sa inyo ang magsalita sa bundok na ito at magsabi sa kanya na siya ay makilos at maiangat at masubas sa dagat at hindi kayo magdududa, you become conscious of that and then the mountain shall obey you. Praise the Lord. Amen. Walang karapatan ng takot na manatili. Magsalita ka sa takot mo ngayong gabi. Kung merong takot, amen, sa iyong puso tungkol sa mga bagay na darating, fear of the unknown, mangusap ka sa bundok na yan. Amen. Patigilin mo ang kanyang pagbulong sa inyo na kesyo ganito, ganyan, at ikaw ay nininervyos. Patigilin mo siya at ikaw ang mangusap sa kanya. Sabihin mo, tumahimik ka, bundok. Ako bilang anak ng Diyos ang nangungusap sa iyo ngayon. Wala kang karapatan. Hindi ako nakikiusap sa iyo. Inuutusan kita. Praise the Lord. Naalala ko nung si Esther ay panganak. Natanggap namin yung balita. Pagkatapos na panganak siya, isilang siya. Pagkatapos mag-labor ni Sister Bennett ng, hindi ko na malala, 24 na oras. Grabe, na pinilit nilang inormal ang delivery ni Esther. Pero, matagal-tagalan, hindi kasi bumukat talaga yung sipit-sipitan ni Sister Bennett. Kinailangan pa rin siya ay cesarean section. At nagkataon na nung panahong yun, ay nagkaroon ng infection dun sa UST. At na-infect siya ng, ano tawag dito?
meningitis. Tinamaan siya ng isang bakterya na kung tawagin ay, naalala mo si Bennett? Amen? Candida. Yeah, something like that. Tapos sabi, isa yun sa mga pinakamabaksik na mikrobyo ng meningitis. Amen, pagka tinamaan ng isang bata noon, it's either magkaroon siya ng hydrocephalus, mamatay siya, o kaya kung siya ay mag-survive, magiging abnormal siya. Isipin nyo ang naramdaman ko nung makuha ko yung balitang yun. Pero, hindi ko hinayaang yung bundok ay mangusap sa pamamagitan ng doktor. Hindi ako nang lupay-pay, hindi ako umupo, tinanggap ko yung sinabi ng doktor, oo nga, ang anak ko, kung hindi mamamatay, magkakaroon ng hydrocephalus, o kaya pagka nag-survive siya, magiging abnormal siya. Oo nga. No, ang ginawa ko, tumayo ako bilang anak ng Diyos. Alam ko may pangako ako sa Panginoon. Pinuntahan ko siya doon sa nursery, nagpaalam ako, maigpit sila dahil may infection. Pero, pinilit ko, sabi ko, pastor ako, di ba? Kung ang pare, pag merong namimiligro ng buhay, pinapayagan nyo para basbasan, huling basbas eh. Kung baka huling basbas na lang, doon nyo ba ako papayagan? Pastor ako eh. So pinayagan nila ako doon. At nagtaka sila, bakit bumubulong ako? Nagsasalita ako. Naku, sabi siguro nila, naku, nabaliw yata yung tatay nung malaman yung balita. Pero hindi nila alam, nangungusap ako sa bundok. Hallelujah! Imbis na tanggapin ko yung sinasabi ng bundok sa akin, kinausap ko yung bundok sa nursery, pinatong ko aking kamay sa aking anak, at nagsabi ko, meningitis, Candida, ano man ang pangalan mo, wala akong pakialam, demonyo ka. Inuutusan kita sa pangalan na makapangyarihan ng aking Panginoon, na namatay para sa akin, at para sa aking anak. Lumayas ka sa aking anak. Hindi kita tinatanggap, tinataboy kita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang aking anak ay kinailangang maiwan for another 3 weeks, hindi ako nagkakamali. Pero sa puso ko, inangkin ko na, amen, na ang bundok ay mawawala na. Hindi kagad hindi kagad gumaling si Esther, hindi kagad karaka ay nawala yung hirap niyang huminga at lahat. Pero I claimed it already dahil ipinangusap ko na ang sabi ng Bible, pag sinabi mo, sampalatayanan mo na. Hindi sinabing pagkasabi mo, ang bundok ay mawawala. Walang sinabing gano'n. Ang sabi, mauusog. Hindi sinabi kung kailan. Basta mauusog. Mausog yun, barasog. Hallelujah. Magtiwala ka lang. Tignan niyo ang sabi ng ating propeta. I just wanna read this scripture bago ko ituloy yung testimony ko kay Esther. Ang sabi niya dito sa speak to this mountain. Dito ako nakuha inspirasyon. May message si Brother Branham na speak to this mountain. Binago ko lang ng konti. Ginawa ko speak to your mountains. Alright? Sabi niya dito, so he said, Sister G, please, kung makakasunod tayo. So he said, no man eateth from thee for a season. Okay? Bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na oras para matapos ko ito. No man, ako ba natin? He said, no man eateth from thee for a season. Referring to the same scripture na binasa natin kanina. At, ang sabi niya dito, patuloy siya, now, you notice, immediately something happened to the tree. Though it did not show that it happened. Alright? Immediately daw, pagkasabi ng ating Panginoon, naalala niyo yung background? Muta siya sa isang bayan. At nakita niyo yung fig tree, gusto niyo kumain sana, pero wala siyang nakitang bunga. At ang sabi niya, magmula ngayon, hindi ka na mamumunga. At ang sabi ng ating propeta, immediately something happened to the tree. Immediately something happened in the invisible realm. Not in the visible realm, dahil sa visible realm ay sariwa pa rin yung mga dahon. Nandun pa rin yung puno. Amen? At makikita mo na may amoy pa rin yung puno marahil. Yung amoy niya, yung itsura niya, katangian niya, ay nandun pa rin lahat. Pero something immediately happened, not in the visible realm, but in the invisible realm.
Binapaliwanag ni Brother Branham. Sabi niya, immediately something happened to the tree, though it did not show that it happened. And on the next day, as they passed, Peter looked at the tree and he said, behold, the fig tree which thou did curse yesterday is drying up. Or actually, is dried up already. Yun ang sinabi ng scripture. Sabi niya, something had taken place. And he looked to them and said, verily I say unto you, if thou shalt say to this mountain, be moved and cast into the sea, doon niya sinabi yun, and don't doubt in your heart. Now, in the original, it says this in the lexicon, Greek lexicon. Meron po ako nung aklat na yun sinasabi, yung diaglot na Greek lexicon na nirefer ni Brother Branham dito, sabi niya, sa original daw, it says, minarkahan ko yung 11:23, ganito raw pala yun sa original. Itong lexicon, ito yung, kumbaga, pinakamalapit na translation from the original Greek. Kaya Greek lexicon ito, no? Ito rin yung mga, pag kinlik mo yung ating message dyan, yung mga underlined words, nagre-refer back siya doon sa lexicon. Kaya itong diaglot na ito, translate niya na ng ayon doon sa mga original meaning ng salita. Okay? Kaya ang sabi ni Brother Branham, nag-refer siya doon, at ang sabi niya, listen now very carefully, sabi niya, now in the original, it says this in the lexicon, Greek lexicon, it says, if you should say to this mountain, be ye lifted up and throw into the sea, and don't doubt in your heart, but believe that it is being done. Believe that it is being done. Not future, but presently. Being done. Naintindihan nyo? Kung ikaw daw ay sasampalataya sa puso mo na yung sinabi mo ay nangyayari na. Alright, Brother Ray, parang nalilito ko. Sabi mo, hindi ka agad mangyayari. Sa visible realm. Pero sa invisible, pagkasabi mo, amen, believe that it is already being done. Kagaya ng puno. Yun yung sinasabi ni Brother Branham. Yung puno, nung oras na sabihin ni Kristo, hindi ka na makakabunga magmula ngayon. Doon, sa ilalim ng kanyang mga ugat ay may nangyari na. Lingid sa paningin ng mga apostoles. Nung umalis sila, puno pa rin yun. Iniipan pa rin ng hangin, may mga dahon pa rin. Pero, amen, ayon sa salita ni Kristo, kailangan sumunod ang creation sa Kanya. Bakit? Kasi He is the Creator. At hindi lang siya doon sa puno ng usap, hindi lang siya sa dahon, hindi lang doon sa katawan ng puno, hindi lang sa ugat, kundi doon sa buhay ng puno ng usap siya. At ang sabi, sa root system ng puno ay na-cut off na ang buhay. Kaya lumipas ang magdamag, parang puno pa rin siyang may buhay, pero kinabukasan, pagbalik nila dun sa same spot, ay nagulat sila, namangha sila, oh, Lord, kita mo yung puno. Tapos sinumpa mo, tuyong-tuyo na, tuod na. Bakit? Kasi nung mangusap si Jesus, hindi ka nag-manifest doon sa physical, pero sa daigdig ng invisible ay marami nang nangyayari. Anong sinasabi ko sa inyo? Minsan yung mga bundok, amen, na nariyan ngayon na parang permanente at hindi maalis-alis, maaaring mangusap kayo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi kagad yan mawawala kagaya ng nais nyo sa visible, pero kung makakapanampalataya kayo, it is being done. Sa invisible. Tandaan niyo ito, pag nangusap kayo ng pananampalataya sa inyong problema, sa inyong mga bundok, meron ng ginagawa ang Diyos sa daigdig na hindi nakikita, hindi nalalaman ng mga tao sa paligid nyo, pero nagtatrabaho na ang mga anghel, ang pwersa ng Diyos. Amen ay, hallelujah, iniipon niya para yung sinabi mo ay matupad sa iyong buhay. Hindi kagad makikita sa physical, but it is being done in the root system. Marahil yung anak mo, lalong lumala. But if you believe in what you said and in the promise, meron nang nangyayari sa invisible. Naalala niyo si Daniel, nanalangin siya. Amen, para malaman ang kahulugan ng mga sinasabi ng aklat, propesya tungkol sa kanila. Doon sa Babylon, ang sabi sa Daniel chapter 10, nung oras na ikaw ay manalangin, ang sabi ng anghel na sumuklolo sa kanya, ay dinispatch na kami ni Lord.
Walang kamalay-malay si Daniel. Kala niya, hindi pa ako dinidinig. Ang tagal ng sagot niya. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, nung oras na ikaw ay manalangin, ay pinakilos na kami ng Diyos. Kaya lang ang sabi ng anghel, kailangan namin makipagbagay doon sa mga anghel ng fallen angel, mga demonyo na nasa atmosphere. Dahil kami hinadlangan, nagmistulan silang mga bundok sa aming daan para makarating kami sa inyo. Pero nung oras na manalangin ka, gusto ko malaman mo, Daniel, nung oras na manalangin ka, dinispatcha na ng Diyos ang makapangyarihan niyang mga anghel. Nung oras na mangusap ka sa iyong bundok, nandiyan na ang pwersa ng kaaway ay nasira na, nawasak na. Ang mga demonyo ay nanginginig na, hindi mo lang nakikita. Hallelujah. Ang mga cancer cells, amen, nangamatay ng lahat. Ang buhay ng tumor na yon ay naitaboy na. Remember, that's also a demon. Ang sabi, kita nyo, may buhay dyan. Amen, nung sabihin mong, amen, sickness, cancer, whatever, that's tumor. Amen, sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay tinataboy ko. Amen, kahit hindi mo makita kagad nung mimpis yung tumor, believe that it is being done. Bakit? Kasi yung buhay nun ay napataboy na. That's demon, amen, being cast out. At ang sabi ni Brother Branham, amen, yung tumor marahil, nandiyan pa rin, meron ka pa rin bukol, at ang mangyayari, lalo kang magkakaroon ng masamang pakiramdam dahil lalagnatin ka, may foreign body kasi sa iyong katawan. Pero kailangan dumaan ito sa cleansing process ng iyong katawan. Amen, at yung bukol na yun, yung foreign body na kailangan malinis, na amen, ng blood system mo. Linisin. Siyempre, may foreign body, may infection na magaganap sa iyong katawan, lalagnatin ka ng gusto. Pero sabi ni Brother Branham, diyan nagkakamali ang marami, imbis na sila ay manghawakan sa pananampalataya, dahil sa mas sumakit ang kanilang ulo, mas nagkaroon sila ng lagnat. Amen. They gave up at sumuko sila. Ang nangyari, yung demonyong umalis sa kanilang mga karamdaman ay bumabalik because of their unbelief. Pero kung nanghawakan sila, kahit na parang lumala sila, it was already done. In the spiritual realm, kailangan lang dumaan sa natural process of cleansing. At sabi ni Brother Branham, pasasaan ba? Pagka nalinis na yung infection na yun, nawala na yung foreign body, ay magbabalik ang kalusugan mo. Bakit? Kasi ang importante, yung demonyo, yung buhay, ay nataboy na ng yung salita. Ng yung tinig. Remember now, if you say to this mountain, hindi if your pastor say, hindi sinabi if your deacon say, hindi sinabi if your church say, if you say to this mountain. If you say to this mountain. At ang sabi niya, it is already being done. If you can believe that it is already being done. Tuloy natin pagbasa. Pasensya niyo ako yung na-excite. Amen? Hindi ko alam bakit mas ganito ang inspirasyon sa akin pag Wednesday kaysa Sunday. Amen? Sana magkaroon ko yung idea. Mas masarap umatay ng Wednesday. Yung iba, minamagaan nila, Wednesday lang naman yan, prayer meeting lang yan, konti lang atin dyan. Pero alam natin kung paano tayo binibless ni Lord tuwing Wednesday dito. Tuloy natin, para maintindihan nyo na hindi galing sa akin yung kaisipan na yun. Sabi niya, but believe that this being done, you shall have what you say. Sabi niya, we are looking for things so spontaneous. Gusto natin mabilisan lahat eh. Yan ay tinuro sa atin ng wifi eh. Internet lahat, madalian. Gusto na isang click lang, nandyan eh. Di ba? Sabi nga nung isang commentator kanina sa radyo, sabi niya, nagbago na po ang basic needs ng mga tao ngayon, kahit mga Pilipino. Sabi niya, hindi na shelters, food, and clothing. Ganito na raw, ang pangunahing pangailangan daw ng mga Pilipino, ayon sa kanila ngayon, sa pakiramdam nila, ay shelter, food, clothing, and Wi-Fi. May mga bata, parang kawawang-kawawa pag wala silang Wi-Fi sa bahay. Dahil doon lahat, instant information lahat. O nga naman, di ba? Marami tayong makukuha doon. If we can just use it properly. Amen? So sabi niya, we want things spontaneously. Sabi ni Brother Branham, dito sa paragraph 10. We are looking for things so spontaneous, but what did he mean? You look at the mountain and say, be thou lifted up and be thrown into the sea. And then in your heart, believe that what you have said is taking place. Nasundan niyo ako? Mga kapatid, mga sister, ano man ang problema niyo?
Tignan niyo yung bundok niyo ngayon, kahit gaano kalaki yan. Sabihin niyo, bundok, bluff ka na lang, tapos ka na. Amen. Bundok sa relasyon. Bundok, pagsubok sa relasyon kong ito, nahihirapan ako, pero hanggang dito ka na lang dahil nangusap na ako bilang anak ng Diyos. Mawala ka sa aking buhay. Amen. Ano sabi niya? In your heart, believe it. Maybe just one little grain of sand begin to move. Isipin niyo, sa isang bundok, isang butil lang ng buhangin ang nagsimulang mausog. Something is being done already. Diba? Kaya lang hindi mo kagad naramdaman isang butil ng buhangin sa ilalim ng bundok ang unang gumalaw. Diba? Ang importante, may nangyayari na. May nangyayari na. Yun ang gusto sabihin ni Brother Branham sa inyo. Pag sinabi nyo, stand on your word, believe it, have faith, may nangyayari na. Meron ng buhangin na gumagalaw sa ilalim ng bundok. Hallelujah. A grain of sand begin to move through the whole mountain. You might not be able to notice it, but there's something in your heart says it's being done. You shall have what you say. That's the faith. Many of us are prayed for at night, and the next morning say, well, there's no difference. Marami daw sa atin, pinapanalangin. Sa gabi, pagkatapos kinabukasan, pinapakiramdaman natin sa sarili natin. Sinasabi natin, wala namang nabago eh. There's no difference. Sabi niya, I don't feel any different. There's where we are failing. That doesn't have to show one thing. But if thou believest in thy heart that what you say is being done, you shall have what you say. That's it. If you believe that what you say is already taking place, I don't have to feel it or see it. I believe it. And that's the reason that it takes place. Oh God, napakaraming malululhating mga kaisipan na narito sa akin. Amen, si David, nung siya ay makaharap ng isang bundok. Remember now? Amen, utusan lang siya, di ba? Pagdating niya doon sa lugar ng pakikipagbaka, merong bundok doon na kinakaharap ang mga Israelita. Ang pangalan ay Mount Goliath. At pagdating niya doon, lahat sila nag-uusap tungkol doon sa bundok. Laki-laki niya. Wala tayong panama dyan para tayong tipaklong, wala tayong kalaban-laban. Amen? Ano kaya? Harap pa ba tayo? Hindi. And they kept on talking about the mount. At narinig ni David. Sabi niya, ano ito? Anong pinag-uusapan niyo? Sino pinag-uusapan niyo? Ayan na pinag-uusapan niyo. Ibig niyo sabihin, hinahayaan niyo ng isang bundok ay magpaurong sa buong hukbo ng Diyos. Ng makapangyarihan na Diyos. Aba, hindi ako papayag niyan. Ako ang haharap sa bundok. Kung takot kayo sa bundok, sabi nung kapatid niya, naku, ikaw, ang kulit mo. Ang yabang mo, buti pa bumalik ka doon, magpastol ka na lang. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. And they kept on magnifying Mount Goliath. Habang pinag-uusapan nyo, lumalaki. Minamagnify nyo. Tandaan nyo yan, habang inuulit-ulit nyo yung problema nyo, palaki ng palaki. Huwag nyong pag-usapan, kausapin nyo ang problema nyo. Si David, hindi siya concerned dun sa laki ng kanyang bundok na kanyang kinakaharap. Concerned siya dun sa laki ng kanyang Diyos. Hallelujah! Bundok, maaaring para ang laki-laki mo, parang insurmountable ang problema kong ito. Amen, pero gusto kong sabihin sa iyo, mas malaki pa rin ang Diyos ko sa iyo. Wala akong pakialam kung gaano kakalaki, mas malaki pa rin ang Diyos ko sa iyo. Hindi yung laki ng problema niya, hindi yung laki ng problema ng Israel ang iniisip ni David. Ang iniisip niya yung laki ng kanyang Diyos. Ang ginawa ni David, hindi siya nakisama sa pakikipag-usap tungkol sa bundok. Ang ginawa niya, nangusap siya sa bundok. Ang sabi dito sa verse 45, 1 Samuel 17:45, basahin natin please. Sabi niya, then said David to the Philistine. Now he's speaking to the mountain. Speaking to Goliath. Hindi lang siya nanalangin, hindi lang siya nag-fasting, hindi lang siya makaawa kay Lord. May lugar yun. Pero ngayon, oras na para magsalita sa bundok. Hindi lang siya, he was not
just believing. He was not just hoping. But now, he was speaking to the mountain. Sabi niya, David said to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Sabi niya, lumalapit ka sa akin. Merong sibat, may panangga. Wala ka pala eh. Bakit? Kasi anong sinabi niyan? Anong panama niyan? Sa pangalan ng Diyos ng hukbo ng Israel. Sa pangalan ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ng sabi na binigay sa silong ng langit, na sukat ikaligtas ng tao. Amen. Anumang bundok ay walang panama sa pangalan ng ating Panginoon. In other words, ang sabi ni David, wala yang sandata mo dahil ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sundan niyo ako? And then, ang sabi, sa 46, hindi niyo kung paano niya kinausap ang bundok niya. Hindi niya sinabing, nako, alam ko, malaki ka, alam ko, magaling ka, alam ko, train ka, alam ko, mula pa ng bata, ikaw ay sinanay. If you do that, palalakihin mo lang yung ulo ni Goliath. Pero sabi ni David, this day, sabi niya sa kanyang bundok, this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. Sa araw na ito, ibibigay ka ng aking Panginoon sa akin. At tatalunin kita, gagapiin kita, at hindi lang yung pupugutan kita ng ulo. Naiintindihan mo ba yun? He was speaking to Mount Goliath. Naintindihan niyo ako? Ganyan ba kayo mangusap sa bundok nyo? O kayo nanginginig, bundok laki mo, natatakot na ako. No. Sa araw na ito, ibibigay ka ni Lord sa akin. Gagapiin kita. Sa araw na ito, amen. Ikaw pagsubok ka, tagal mo akong nilinlang at tinakot, ngayon tapos ka na. Hindi ka magwawagi sa akin. Mangungusap ako at magtatagumpay ako ngayon sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Mangusap ka ng pananampalataya sa iyong bundok. Ipangusap mo mga pangako ng Diyos sa iyong sitwasyon. Sabihin mo sa iyong sitwasyon, kung ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nasa kagipitan, sabihin mo sa Kanya, ang sabi ng Diyos sa akin, ako ay magiging ulo, hindi buntot. Ang sabi, Deuteronomy chapter 28, amen, ako ay mailalagay lamang sa ibabaw at hindi sa ilalim. Ako ang magpapautang at hindi ako uutang. Speak faith over your situation. Sabihin mo, ako ay victor, hindi victim. I am more than an overcomer through Him that loved me and gave Himself for me. Ang sabi ng Diyos sa akin, ako'y pinagpala na niya before the foundation of the world. Pinili, tinalaga, nilolahati, inaring ganap, pinaging banahan. At ang sabi niya, sino mang pinagpala niya ay huwag isumpanin naman. Hindi mo ako pwedeng sumpain, hindi mo pwedeng tanggalin ang pagpapala ni Lord sa akin dahil pinunounce na sa akin yun, pinagpala ako. Hindi mo ako magagapi. Pupugutan kita ng ulo. Sabi niya, this day, the Lord will deliver thee into my hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day, and to the fowls of the air. Pagpipestahin ko ang mga buitre. Hindi lang yung ulo mo, papakain ko, appetizer lang yun. Dahil lahat ng mga Filisteo, nakakampi mo, ay kakainin nilang lahat. Sinama niya na lahat ng bundok. Amen? Pakyawin niyo na. Huwag lang yung isang bundok niyo na nasa unahan. May mga bundok pa yan na nasa likuran, pakyawin niyo na. Sabihin mo sa kanila, papakain ko kayo. Amen? Sa mga anghel ng Diyos, ng kalangitan. Hallelujah. Sabi niya, hallelujah. This day, the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands.
Napakarami pa nito. But in Zechariah 4:7, before we pray, si Zerubbabel ay naharap sa isang malaking hamon. Malaking bundok ang nasa harapan niya. Bakit? Inutusan siya ni Lord na i-rebuild ang Israel, ang Jerusalem. Ang problema, yung mga leaders ng syudad ay hindi pumapayag, nilalabanan siya. Gumagawa sila ng lahat ng klase ng hadlang at sila ay nag-hire ng mga attorney, kumbaga, para hindi mabigyan ng permit itong si Zerubbabel na maisagawa niya yung gusto niya, yung pagtatayo, pagre-rebuild sa temple. At ang sabi dito sa Zechariah chapter 4, verse 7, tignan niyo ang sabi. Who art thou, O great mountain? Nakikinig ba kayo sa akin? Kita niyo ba yung scripture? Who art thou, great mountain? Amen. In other words, pagka merong isang sisiga-siga at nagyayabang, at kilala mo kung sino ka, ikaw may authority at lahat. Amen. At siya'y nagyayabang doon sa bahay mo. Amen. Sa teritoryo mo. Tapos nagyayabang-yabang siya dyan. Amen. Dayo lang siya. Kahit gaano pa siya kagaling, kahit gaano siya kakapangalan, gaano siya kalaki, pwede mo sabihin, sino ka sa palagay mo? Yun ang ginawa ni Zerubbabel. Ang laki ng hadlang sa kanya. Lahat ng opisyales ay kontra sa gusto na ipagawa ni Lord sa kanya. Pero alam niyo ang ginawa niya? Hindi siya natakot sa bundok. Hindi siya natakot doon sa sinasabi ng mga opisyales. Ang ginawa niya, kinausap niya yung malaking bundok. Sabi, who art thou, great mountain? Hallelujah. Ang sabi niya, before Zerubbabel, thou shalt become a plain. Magiging kapatagan ka. Iyawang mo. Laki-laki mo, nanininda ka, magiging patag ka. At ang sabi niya sa dulo, at itong maganda. Amen, ito yung para sa ating bride, dahil itong scripture nito ay patungkol sa ating panahon. At ang sabi niya, and he shall bring forth the headstone. Speaking about God now, he shall bring forth the headstone. Sino ang headstone? Christ. Ang headstone ay ang capstone. Parang yung pyramid, kita niyo yung pyramid? Yun yung headstone, no? Yung pyramid, ang sabi nila sa Egypt, kung titignan nyo, wala yung capstone. Ibig sabihin, unfinished pyramid. Ang magseselyo doon sa mga pyramids ay yung capstone. Pag bumaba yung capstone, ibig sabihin, natapos na. So, ang sinasabi dito ni Zerubbabel, yung inahadlangan mo, dakilang bundok, ay hindi papayagan ni Lord na mahadlangan dahil siya mismo ang magsusugo ng pangselyo sa aking gagawin. In other words, matatapos at matatapos yun. Intindihan niyo bakit? Kasi siselyuhan ng kanyang headstone. Because he shall bring forth the headstone, shouting and crying, grace, grace. In other words, amen, ang Diyos, amen, pag kayo tumayo, katulad ni Zerubbabel, sa harap ng inyong bundok, siselyuhan niya ang inyong pananampalataya ng presensya niya mismo. And he is crying, grace, grace. Ano ang grace? Favor, favor, favor. Ang Diyos ay may pabor sa mga bride. Amen. Sa kanilang pagkipagbaka sa uling panahong ito. Amen. End time. Pagbaba ng capstone. Hallelujah. Ang bundok na ginagawa ni Lord, ginagawa ng Espiritu ni Lord ay matatapos. Huwag kayong matakot. Ang sabi ng iba, bakit ganyan kayo? Bakit hiwa-hiwalay kayo? Bakit ang dami niyong problema dyan sa message? Amen. Sabihin niyo, ikaw na dakilang bundok sa harap ko, ikaw ay mapapatag. At ang pyramid na ginagawa ni Lord ay bababaan ng capstone. Hallelujah! Praise be to God. Sana nasa camp meeting ako ngayon. Ang pakiramdam ko. Sana nasa camp meeting ako para mas maraming nakakapakinig nito. It's so powerful in my heart. Tatapusin niya, bababa siya, siselyohan niya ang sinimulan natin. Walang bundok na makatatayo sa atin. Nung pasimula sa Genesis, as we stand, please. Ang sabi sa Biblia, and the earth, in the beginning, verse 1, chapter 1, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Madilim, masalimuot. Yun ang kalagayan ng mundo. At yung presensya ng Diyos ay hindi naging sapat para mabago yung kadiliman at yung kaguluhan. The chaotic condition of the earth in the beginning, hindi sapat
na nandun siya at nagbubrood na siya. Ang presence niya ay nasa ibabaw na, ang spirito niya ay, amen, nandun na, naglilimlim sa ibabaw ng tubig, pero yung kadiliman ay nandun pa rin. At ang sabi sa susunod na verse, ito ang susi. And God said, let there be light. And there was light. Hindi sapat yung presensya ng Diyos. Kailangan niyang magsalita doon sa kadiliman para mabago yung kadiliman patungo sa kaliwanagan. Hindi sapat na nandito ka sa church, dala-dala mo yung madidilim na mga kahirapan at pagsubok mo. Hindi sapat na nandito na ngayon sa church. Amen, dala-dala mo yan na sabi, susuko ko na to kay Lord, karga-karga ko to, pero nandito na ako. Hindi sapat na nasa church ka na ngayon. Hindi sapat na nasa harap na yan ng inyong paso. Hindi sapat na nasa prayer meeting tayo ngayon. Hindi sapat na luluhod ka ngayon at mananalangin. May panahon para manalangin. Gusto kong sabihin sa inyo, dumating na tayo sa panahon para magsalita. Marami sa inyo, ang dala-dala nyong kahilingan ngayon ay yung dala nyo nung nakaraang taon. Dala nyo nung nakaraang linggo, nakaraang buwan. Yung pa rin hanggang ngayon, hindi sapat na manalangin tayo. Ang sinasabi ni Kristo, tinuro niya sa atin, through this scripture, mga anak ko kayo, natanggap niyong mensahe sa huling panahon. Yan ay mag-a-adapt sa inyo as my children, sons of God, sons and daughters. And you are being manifested as the Son of Man in a many-membered body. Kayo ay ako dito sa ibabaw ng lupa. Gusto kong makita yan ng lahat at makita yan ng dyablo. Kayo ay walang kaibahan sa akin. Kaya lang nasa maraming katawan kayo. Gusto kong ipakita nyo na totoo itong mga pangako kong ito sa huling panahon. Masyado na tayong nanalangin ng maraming beses sa mga nakaraang panahon. Hindi ko sinasabing tumigil lang kayo sa panalangin. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, i-exercise nyo ang kapangyarihan na ibinigay ni Lord sa inyo. Speak to your mountains tonight. Luluhod tayo. Pero please, sana naintindihan niyo ako. Mangusap kayo sa inyong bundok. Huwag lang kayong umiyak. Ang sabi ng ating Panginoon kay Moses, bakit ka umiyak? Amen. Bakit? Kasi merong umaadlang na malaking dagat, Red Sea. Sabi ni Lord, why cry? Speak! Mangusap ka doon sa bundok na nakaharang, doon sa dagat na pula. At si Moses ay nangusap sa dagat. At yung nakaharang na bundok spiritually ay nahawi at nakadaan ng bayan ng Diyos at narating nila ang promise na dahil si Moses ay nangusap, hindi sapat ang umiyak, hindi sapat ang manalangin. Kailangan mangusap kayo. Ama, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang dakilang kaisipang ito. It just flows. It just overwhelms me, Lord. I know this is you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tinakda mo na marinig ito ng mga taong narito ngayon sa aming church. Pinili mo sila para marinig ang dakilang mensaheng ito. It's not my message, it's your message, Lord. But Father, hayaan mong maging revelation ito ngayon. Hindi sapat na mangusap kami tungkol sa aming mga bundok. Hindi sapat na ipanalangin namin. Kailangang mangusap kami sa mga bundok na ito at angkinin namin ang tagumpay mo. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, hayaan mong, Panginoon, kung merong dapat ayusin ng sino man sa amin sa gabing ito, magawa nilang ayusin ito, Lord. May pagkukulang kami, nagkulang kami sa panahon namin sa iyo, Lord. Masyado kaming busy na sa buhay na ito. Maraming mga inuuna kaming mga bagay kesa sa iyo. But Lord Jesus, ngayong gabi, nais namin iayos ang aming priorities kung saan namin ilagay ka sa unahan. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, nagkulang kami sa iyo. Patawarin mo lahat ng mga kamalian namin, pagdududa namin. Ang aming isip, Lord, ay palaging nasa mga bagay ng sanglibutan. Pagka may libreng oras, saka na lang naalala ka namin, saka na lang kami magsisimba, saka na lang kami pupunta sa church. Patawarin mo kami, Panginoon. Ngayon naintindihan namin kung unahin ka namin. Lahat ng bagay na ito ay dadagdag mo sa amin. Marahil meron kaming hinahangat sa aming karir. Matagal na namin dalangin, hindi namin maabot-abot. Bundok yun, Panginoon. But tonight, we will speak. Pagkatapos namin unahin ka at ayusin ang aming puso sa iyo. Bilang anak mo, we will speak to that mountain, Lord. Yung humahadlang na yun para maabot namin yung lugar na yun. Gusto mong marating namin. Pangarap namin. Dalangin namin. Panginoon, aabutin namin yun. Walang makatatayong bundok na hadlang para maabot namin yun. Dahil mangungusap kami ngayon sa mga bundok namin para sa iyong kalalatian.
In Jesus Christ's name. Iyuko tayo, upo tayo, anumang posisyon na nais nyo. Ako sa inyo, magsasalita ako ng mabilis, ng marami, lahat ng ibibigay ni Lord sa akin ang inspirasyon ngayon. Lahat na ipapaalala sa akin bundok ng Panginoon, papang-usapan ko ngayon at itataboy ko, kikilusin ko sa pamamagitan ng pangungusap ko doon. God bless you. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus.
Yes, Lord. Thank you for your power, Lord. Gusto po, Panginoon, ang tagumpay sa kaso ng Diyos. Tagumpay, Panginoon, pagkatapos namin manalangin ng usap ko. Thanking ko, Panginoon, magandang, oh God, decision para sa iglesia na ito, Lord, tungkol sa dito. In Jesus Christ's name, claim it, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Dahil natin tumayo. Amen. Ang kinin natin ang tagumpay ngayong gabi. Amen. Just don't think about it anymore. Kung nangusap kayo sa inyong mga bundok, kalimutan nyo na yung bundok nyo dahil wala na yun. Hindi man yan mawala sa inyong visible eye kagad. It is being done. It is being removed. Dinispatcha na ni Lord ang tulong niya. Amen? Winasak na ng Diyos ang kapangyarihan ng diablo sa inyong buhay. Kinikilos niya na ang mga tao na umadlang sa inyo. Amen? At inaalis na sa daan para kayo ay makaparoon sa nais niyong puntahan. It is being done. Believe it with all your heart. Nung ilalabas na namin si Esther, sabi ko sa inyo, tatapusin ko. Ang sabi ng doktor sa amin, palalabasin na po namin ang inyong anak, pero gusto namin sabihin sa inyo, na huwag kayong magulat. Kung baglaki niya, ay magiging abnormal siya. Huwag kayong magulat sa anumang abnormality na makikita sa kanya. 4 years ago, sa eskwelahan ng aking anak na si Esther, isang Christian school, siya ay nag-speech sa graduation at kinuwento niya, yung kinuwento ko sa inyo kanina. Kinuwento niya yung tungkol sa mga sanggol na na-infect. Halos lahat sila ay nangamatay. At yung iba ay nagka-hydrocephalus. Ngunit ang sabi niya, noong una hindi mo niya sinasabi, yung sinasabi niyang isa na naligtas, lahat ng kasama niya ay nangamatay at iba ay nagka-hydrocephalus. At ang sabi ng doktor dun sa isang yun, kung sakaling ikaw ay maligtas at makasurvive, ikaw ay magiging abnormal. Ang sabi niya sa dulo ng kanyang speech, gusto kong ipaalam sa inyong lahat, aking mga guro at mga opisyalis ng eskwelahan na ito, na yung batang yun, na sinasabi ko sa aking kwento, ay ako na nakatayo ngayon sa inyong harapan. At sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan niya, si Esther ay gumraduate bilang isang valedictorian. Hindi para ipangmalaki, kundi para itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Na hindi ko pinakinggan ang sinabi ng bundok, kundi inutusan ko ang bundok sa buhay ng aking anak at sa buhay naming mag-asawa. At ang kadakilaan at kalalatian ng Diyos ay nakita sa buhay ng aking anak. Amen. Salamat, ang kanyang salita ay totoo. Humayo kayo mga kapatid ko at exercise natin ang pananampalatayang ito. Huwag nating iwan dito sa church. Huwag nating kalimutan pagkatapos ng prayer meeting na ito. Humayo kayo, mangusap kayo sa inyong mga bundok. Panginoon, tinatagubilin ko ang buong iglesyang ito sa iyong kamay. Ama, ang mensaheng ito ay isa sa mga pinaka-inspired na mensahe na ipinangaral ko buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong sisimulan mong gawin sa iglesyang ito. But I pray, Lord, magsimula ka sa bawat individual. Hayaan mo makita nila ang third full power na nagmamanifest sa kanilang buhay magmula ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aking dalangin. Amen. God bless you. Mayo kayo, magkamayan tayo. Amen. Sincerely now. Amen. Believe with all your heart ang Diyos ay may gagawing dakila sa ating buhay. Ang kininyo ang inyong tagumpay. Amen. Only believe. All things are possible. Even as we dismiss the church. Yes, Lord. Thank you for your power, Lord. Yes, Lord. Thank you for the victory. We believe. Only believe. All things
are possible. Only believe. Only believe. Believe now. As you go, believe. Hallelujah. Only believe that all things are possible. Only believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Oh, yes, I believe. I believe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Things are possible. Yes, I believe. Yes, I believe.